Lumaki si Stella sa Jade Homes Orphanage matapos siyang iwan ng kanyang mga magulang sa harapan ng pinto ng bahay ampunan nung sanggol pa lamang siya. Nakilala niya si Miss Karen Montenegro, ang matandang bilyonarya, at ito na rin ang naging sponsor niya habang patuloy siya nag-aaral ng kolehiyo at nagbibigay ng pangangailangan niya. Ngunit sa huling taon niya sa kolehiyo, kinausap siya nito upang ipakasal sa kanyang apo na si Miguel Montenegro. Isang bilyonaryong mataas ang tingin sa sarili at oportunista lang ang tingin sa kanya. Makayanan kaya niyang mahalin ito sa kabila ng paulit-ulit na sakit na pinaramdam nito sa kanya? Magandang araw mga kaibigan. Isang serious story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na tiyak magbibigay kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Stell's POV. Nakatayo ako sa gilid ng man-made river na sakop ng Jade Home Orphanage upang isipin ang pinag-usapan namin ni Lola Karen. Sa edad kong 21 ni minsan, walang nagtangka na umampon sa akin. Wala rin akong nakikitang pumupunta sa bahay ampunan para mamili ng batang aampunin. Basta ko na lang malalaman na may kumukuha na sa mga batang kasama ko sa ampunan para ampunin. Kung tutuusin, pwede na ako umalis dito para mamuhay ng mag-isa dahil bukod sa nasa tamang edad na naman ako, kaya ko naman maghanap ng trabaho habang nag-aaral. Ngunit hindi pumayag si Mother Donna at Sister Donna. Sila lang naman ang pangunahing nangangalaga sa mga bata sa ampunan. Pareho silang madre, kaya napakabuti nila sa amin. Magaan din ang buhay namin dito dahil hindi lang ako sinusuporta ni Lola Karen, pati na rin ang buong ampunan. Napakabuti ng puso niya kahit hindi ko siya lubusang kilala. Sa tuwing nandito siya, nakikita ko ang pagkagiliw niya sa mga bata na naririto, lalo na pagdating sa akin. Lagi niya kasi akong sinasama sa mall para bumili ng mga gamit ko. Kahit hindi ko naman kailangan, binibili niya kagaya na lamang ng mga lotion, pabango at mga pampaganda. Sabi ni Lola Karen, kailangan daw maging maalaga ang babae sa sarili dahil isa daw sila sa pinakamagandang nilikha ng Diyos sa mundo. Kaya siguro kahit nasa 50 na si Lola, napakaganda pa rin ito at suportado niyang lahat ng kailangan ko. Nang hinayang naman ako na hindi gamitin dahil mamahalin na ba ngayon. At nakikita ko talaga ang pagbabago ng kutis ko. Sa totoo lang, hindi ko naman kailangan ng ganon dahil hindi naman ako kapangitan. May nagsabi pa nga sa akin na habang tumatagal daw, lalo kong gumaganda sa paningin niya. Si Marcos, at malapit kong kaibigan since high school, kaklase ko. Pareho kasi kami ng kinuhang kurso kaya hanggang kolehiyo magkasama pa rin kami. Mabait siya at maalaga. Kahit di niya sinasabi ng harapan, alam ko may gusto siya sa akin dahil sa pinapakita niya kapag magkasama kami. Hindi ko nga nakitang nandigaw yun sa ibang babae at napakalambing din niya sa akin. Masyado din siyang overprotective kahit pagkaibigan lang kami. Ayaw niya na may nanliligaw sa akin na iba. Kaya hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na umalis na ako ng ampunan at ikakasal na ako sa apo ni Lola Karen. Siguro pag okay ng lahat, sasabihin ko din sa kanya. Alam ko masasaktan ko siya pero kung ito talaga ang kapalaran ko, wala na ako magagawa. Nahihiya akong tumanggi kay Lola Karen. Pakiramdam ko tuloy, binibihilisan niya ako mula ulo hanggang paa at pinag-aral sa private school para ihanda sa oras na to. Gustuhin ko mang tumutol sa kanya, hindi ko kaya. Napakabuti ni Lola. Hindi niya ipinaramdam sa akin na isa akong ulila. Malaki ang utang ng loob ko sa kanya pati na rin kaming lahat sa bahay ampunan. Kaya sino ba naman ako para tumutol sa kagustuhan niyang ampunin ako at maging asawa ng apo niya na hindi ko pa nakikita. Sa dinami-dami ng babae sa mundo, bakit ako pa? Wala naman ako may pagmamalaki sa kanila dahil wala naman ako kahit na ano sa bulsa. Kung meron man akong pera, galing pa rin yun kay Lola Karen. Napabuntong hininga na lamang ako habang yakap ko ang aking sarili. Stella, andyan ka pala. Kanina ka pa hinahanap ni Mrs. Montenegro at ni Mother Donna? Nakahanda na bang gamit mo? Tapos napirmahan ni Mrs. Montenegro ang adoption paper mo at ngayon kanya na iuuwi. Naiiyak na wika ni Sister Bella. Naging malapit kami sa isa't isa
dahil siya naging takbuhan ko kapag hindi ko na kaya. Para ko na rin siyang kapatid dahil 5 taon lamang ang tanda niya sa akin. Kaya nalulungkot din ako dahil mahihiwalay na ako sa kanila. Oo, nakahanda na Sister Bella. Malungkot na wika ko sa kanya. Ayoko mang umalis, wala na akong magagawa dahil tuluyan na akong inampon ni Lola Karen. Huwag kang mag-alala, dadalaw ako dito, hindi ko kayo kakalimutan. Paos na boses na sambit ko sa kanya. Niyakap ko siya na mahigpit. Hinayaan kong magdandas ang luha ko sa pisngi dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman ko. Tara na, malayo pa magiging biyahe ninyo pabalik ng Maynila. Paalala niya sa akin. Tangulang ang tugon ko sa kanya. Hinila na niya ako papasok sa Jade Home upang ilabas ang aking mga gamit. Tinulungan ako ni Sister Bella bitbit ang 2 kong bag. Yung ibang damit ko iniwan ko na sa kanila dahil marami na akong dala. Stella, apo, kailangan na natin umalis, baka abutin tayo ng dilim? Bungad sa akin ni Lola Karen. Sinulyapan ko muna sina Mother Donna at Sister Bella habang nilalagay ng driver ang mga gamit ko sa compartment ng mamahaling sasakyan. Sa sobrang lungkot ko, natuluyan na ako mapapahiwalay sa kanila. Tinakbo ko sila at niyakap na mahigpit. Mother Donna, simula pagkabata ikaw na ang tumayong magulang ko. Hindi ko pa nasasabi to, ngunit mahal na mahal ko po kayo. Ingatan niyo po ang sarili ninyo. Umiiyak na wika ko sa kanya. Hinaplos niya ang likuran ko. Lalo kong sinubsob ang mukha ko sa balikat niya. Lahat kayo mahalaga sa akin, Stella. Kaya masakit sa akin kapag may napapahiwalay isa man sa inyo. Lagi mong tatandaan, pwede kang bumalik dito. Kahit kailan mo gusto at saka mag-iingat ka, ha? Huwag mong kalimutan ang mabuting asal na natutunan mo dito sa bahay ampunan. Alam ko, mapapabuti ka kay Mrs. Montenegro. Umiiyak na tugon niya sa akin. Opo, Mother Donna. Humihikping sagot ko. Pagkatapos si Sister Bella naman ang niyakap ko dahil umiiyak na rin siya. Thank you, Sister Bella. Ikaw nang bahala kay Mother Donna. Wika ko. Makakaasa ka, Stella. Sige na, umalis ka na, inintay ka na ni Mrs. Montenegro. Sagot niya sa akin. Nilingon ko si Lola at naluluhan na rin habang nakatingin sa amin. Nagpaalam na siya sa mga nag-alaga sa akin. Pagkatapos kong kumaway sa kanila at sumakay na ako sa kotse kasama si Lola Karen. Hindi ko alam kung ano magiging buhay ko sa labas ng Jade Home, ngunit kailangan ko magpakatatag para sa aking sarili. Malayong naging biyahe namin kaya hindi ko maiwasan na makatulog. Naramdaman ko na lang ang marahang pagtapik sa akin ni Lola Karen. Apo, nandito na tayo, wika niya. Napaangat ako ng tingin, inayos kong aking sarili. Madilim na pala ang paligid. Mahaba na rin atang naitulog ko. Bumaba ang driver at pinagbuksan ng pinto si Lola. Hindi ko na inantay na pagbuksan din niya ako dahil kusa na akong bumaba. Nagulat na lamang ako nang tumambad sa akin na malaking bahay. Doble ang laki nito sa bahay ampunan. Halika na, pumasok na tayo. Si Pedro na lang ang maghahatid ng mga bagahe mo sa loob at ipapaayos ko na din sa kasambahay natin. Paliwanag ni Lola. Sige po, Lola. Nakasunod lamang ako sa kanya. Bukod sa malaking gate na pinasukan ng kotse, malawak din ang harapan ng malapalasyong bahay. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking bahay at di ako makapaniwalang dito na ako titira. Bigla ako tuloy naalala kung bakit ako naririto. Para maging asawa ng kanyang apo. Hindi ko man lang alam ang kanyang pangalan o itsura, basta sinabi lang niya sa akin, 10 taon ang pagitan ng edad naming dalawa. Kung gaano kaganda ang labas ng bahay ay mas maganda naman sa loob. Magandang gabi, senyora. Magandang gabi, senyorita. Sabay na bati ng mga kasambahay na sumalubong sa amin. Nahihiya akong yumuko. Naiilang kasi ako sa paraan ng pagtato nila sa akin. Kayo nang bahala sa mga gamit ni Stella. Dalhin nyo na lang sa kwarto niya, utos ni Lola. Kumilos naman ang mga kasambahay na parang alam na agad nila ang gagawin pagdating ko. Halika, apo, tumuring na tayo sa kusina. Alam kong nagugutom ka na. Nagpalingaling nga akong nakasunod sa kanya. Umaasang makikita kong sinasabi ni Lola na apo niya, pero wala akong makita na kahit isang lalaki. Napansin ata ni Lola ang ginagawa kong paghahanap. Wala pa si Miguel, baka mamaya pa yung gabi. Busy kasi yun sa trabaho eh.
Paminsan-minsan galing sa mga barkada niya. Pero dito naman yan umuuwi kaya magkikita din kayo? Saan niya sa akin? Pakiramdam ko nag-init ang aking pisngi dahil sa sinabi ni Lola. Gusto ko lang siyang makita dahil hindi ko alam kung magugustuhan niya ba ako. Mukha kasi akong manang sa suot ko tapos napakasimple ko pa mag-ayos. Pero bahala na. Malaking dining table ang tumambad sa amin. Bukod sa lahat may touch ng gold, mukhang kahit kutsara pwedeng isangla. Hindi ko akalain ganito kayaman si Lola Karen, kaya ayaw pa rin mag-sink in sa isip ko na dito talaga ako titira. Para rin kasi ako nasa royal house. Kumain na tayo, apo, bago lumamig ang pagkain? Opo, Lola, nahihiyang sagot ko. Kumunot ang noo ko dahil sa dami ng plato at mangkok sa harapan ko. Marami ring klaseng kutsara, iba-iba ang hugis nito. May maliit, may malaki, may katamtaman at lahat kakuri ng ginto. Bakit, apo? Hindi mo ba gusto ang pagkain? Mahinahon niyang tanong. Napansin niya atang tinititiyan ko ang mga gamit na nakalagay sa harapan ko. Hindi naman po, Lola. Hindi ko po kasi alam ang gagamitin ko sa mga to. Inosenteng saad ko na ikinatawa niya. Nakaramdam ako ng hiya dahil hindi talaga ako nababagay sa lugar na to. Apo, hahayaan muna kitang gumamit ng nakasanayan mo, pero kailangan mong matuto ng table etiquette. Palaging pumupunta si Miguel sa mga special events kaya dapat lang alam mo kung paano mo dadalhin ang sarili mo. Huwag kang mag-alala dahil may nakausap na ako para makatulong sa'yo. Nakangiting wika niya sa akin. Sinuklian ko lang din ang ngiti dahil hindi ko rin alam ang sasabihin ko. Naninibago ako sa lahat. Pagkatapos kunin ng sobrang pinggan at kubyerto sa harapan ko, problema ko na naman kung nasa ng kanin dahil puro ulam ang nasa harapan namin. Yung kanin po? Magalang na tanong ko sa kasambahay na nasa tabi ko. Siya lang kasi nag-aasikaso ng mga kailangan ko. Nahihiya naman akong kumilos mag-isa dahil kakatungtong ko pa lamang sa bahay na to. Kanin po, senyorita? Ulit niya sa tanong ko. Stella na lang po ang itawag niyo sa akin. Wala po ba kayong kanin? Nakangiting tanong ko sa kanya. Hindi kami kumakain ng kanin dito, apo. Masama rin sa kalusugan ko yon kaya nakasanayan na rin namin. Pero kung gusto mo, ipagsasaing ka na lamang nila kaya lang kailangan mo magbawas ng kanin dahil baka tumaba ka dito. Putol ni Lola. Okay lang po, Lola. Mukhang di naman ako mauumay sa mga pagkain. Pilit ang iting sinukli ko sa kanya. Tuluyan na nagbago ang buhay ko nang tumungtong ako dito. Masarap naman ang mga pagkain kaya lang iba pa rin talaga pag nasanay ka sa kanin. Kahit simpleng adobo lang ulam, solve na, hindi kagaya ngayon. Napakadami ng hinanda nila, tapos may maliliit na serving na hindi ko alam kung ano. May sobra naman sa palamuti na pwede lang kuhanan ng larawan pero hindi mo makakain. Pagkatapos namin kumain ni Lola, umakyat na kami sa mahaba at malaking hagdan. Nakakalula talaga dahil ganitong hagdan sa mga fairy tales kung saan bumababa si Cinderella habang suot ang malaki at magandang gown niya. Mahaba din ang lakad namin bago tumigil si Lola sa pag-akay sa akin. Dito na tayo, apo. Ito ang magiging kwarto mo? Wika niya. Mula baba hanggang taas kong tinignan ang malaking pinto. Napakaganda ng disenyo nito, halatang pinaghirapang ukitin lahat ng detalye sa pinto pa lamang. Palagay ko matibay at mabigat din to. Dahan-dahang binuksan ni Manang Meding ang pinto. Tumambad sa akin ang malawak na kwarto. Napangangako dahil bukod sa malaking kama, napakabango at malamig din ito. Mix of black, white, and gold. Kakaiba ang disenyo. Dito po ang kwarto ko, Lola. Di makapaniwalang sambit ko. Parang kasing lawak to ng half court. Oo, apo. Magpahinga ka na. Alam ko pagod ka dahil sa biyahe. Mag-usap na lamang tayo bukas. Pagkatapos niyang magpaalam sa akin, umupo muna ako sa malambot na kama. Senyorita, nalagay na po namin lahat ng gamit niyo dito sa closet. Kung may kailangan po kayo, tumawag lang po kayo sa device na yan. Tinuro niya sa akin ang kulay puting bagay na nasa ibabaw ng glass table. Hindi siya mukhang radyo or cellphone. Mukha siyang speaker na hindi ko alam kung paano gagamitin. Sige po. Nakangiti siyang lumabas ng pinto. Inikot ko ang buong kwarto. Kahit ang banyo ay napakaganda din. Bukod sa may malaki itong bathtub, kompleto rin sa gamit.
Glass naman ang pader kaya't kitang-kitang katawan kapag naligo ka sa shower.